Maraming salamat sa inyo na kayo ay sumama sa aming filing. Salamat sa Diyos. Magamat masama yung panahon kahapon, hindi tumuloy ngayong umaga. We're very grateful, Chichi and I, to the people of Manila who voluntarily went on their own today. Nakaka-overwhelm lang, no? Sa mga manonood na nagpunta dyan kanina. Maraming salamat sa inyo. Kasi kayo magkalala, may awaan Diyos pagdating ng araw kapag kami ni Chichi sa pinalad at sa ng aming mga grupo, maglilingkod po kami ng matino, masinop at mainam. Thank you very much. You may ask. Yes. Kakaroon ba ng peace reconciliation after this? Kasi ba, itong kampanya medyo magkakasakitan ng ang dami, mga ganon. Sa'yo. Modesty aside. Mayor Era, Mayor Lynn, malangit ako ang kaluluwa. Pagkatapos ng eleksyon, sila yung dalawang pinuntahan ko. Pinuntahan ko si dating Mayor Lito Atienza, dating Mayor Lynn, yung mga grupo ni Mayor Estrada, and those people who participated in the course of election. Hindi ko sila, wala kayong nakitang pait o paghihiganti. Nag-move on kagad. And another fact is that nung binigyan ako ng pagkakataon ng taong bayan sa lungsod ng Maynila, makikita ninyo din, boy, kayo mga antigo na kayo sa City Hall, makikita ninyo, United Colors of Benetton, yung mga department head po. Merong tao ni Lynn, tao ni Erap, tao ni Lito, tao ni dating Mayor Mel Lopez, lahat naging halos department head. Because we always wanted, like Chichi and I, we agree on something that we get the best people in their respective field of undertaking para mas mapabuti yung paglilingkod sa bayan. Kaya umasa ka, walang ganon. Ako siyempre, hayaan ko lang ang taong bayan, si Chichi at ako at 10 ng aming grupo, we will let the people decide itong 2025. Hayaan namin ng mga batang Maynila, lalong-lalo na yung mga lolo't lola namin dito sa lungsod, makapamili ng malaya itong darating na natin. Meron po kayong supporters sa baba. Ang sinachant po nila is Yorme, Yorme, balik ka na, honey, honey, alis ka na. How do you interpret that, sir? That I don't know. I cannot speak on behalf of those who voluntarily went here. Baka yun ang nararamdaman nila. But again, as you all know, I'm just happy. Chichi and I are happy and overwhelmed. Unprecedented yung pagbuhos ng tao. So, if that is a support, we are very grateful. Sa Bukana pa lang, kumbaga sa Talpakan, unang saltada, nagparamdam na ng suporta yung mga batang Maynila. Sir, what made you decide to come back? May mga projects or programs na tayo in your first term na gusto niyo pang ipagpatuloy? Well, as what you motivated see, you? Yung taong bayan in the last couple of months, I was worried why taong bayan sasabi na bumalik ka na. Then I noticed parang biglang madaming sasakyan sa pagka-mayor ng Maynila. Parang lahat, everyone is interested in running for mayorship. Siyempre ako naman, proud ako kay Ate Hana. Proud kami sa kanya dahil tinulungan niya namin mga nanay at tatay namin. Chichi is a witness of that because kasama ko siyang umiikot.
So talagang na-frustrate sila kasi parang araw-araw na lang ba sila mag-aabang sa payout. That's one issue na sinasabi nila sa akin. Two, yung online schedule ng health center, na nahihirapan yung mga tao. Dati naman wala eh. Nung araw naman, kahit hindi pa ako mayor, I have to give credit where it's due. Kahit yung mga past mayors na sinundan ko, Era, Lin, Achesa, Lopez, nung araw, ang health center 1-2. Sawa ang puntahan ng tao. Kumbaga, walk-in anytime. I don't know, for some reason, this department head came up with an idea na kailangan bago ka pumunta sa health center, magpapa-online ka pa. So those are the reasons, two reasons. Three, I think kayo nagbalita nito. Diba lumabas sa mga artikulo na the city of Manila is now the 5th riskiest city in the world with regard to tourism. Then, I think about 4-6 weeks ago, lumabas na naman sa mga artikulo na ang Maynila is number 1 na naman sa crime rate index. So, I think it's high time na usapin si ate. Kinausap naman namin siya. Ako personal. Harap yung kanyang may bahay na department head ng Manila Health Department. And I respectfully ask Ate Ani. Ako nananawagan sa mga bayan. Ayaw ko naman pinipilihan. Ate, pwede ako. And swiftly answered, no, I'm running for re-election. And, siyempre, ayoko naman siyempre, ako naman siya yung ako. Karapatan naman din niya yun. So, what I did is kiss her, said goodbye, and hug Doc Box. Kasi alam mo, ito mahal na mahal ko yung mga yan. Dahil kay Danny lang. Bilang pagkanaw. In my own little way, sampu ng ating pamilya at mga kasamahan sa public service. We really tried to nurture them. Si Philip Lacuna, nakaupo. Si Leigh Lacuna, nakaupo. Si Dennis Lacuna, nakaupo. Yung asawa niya, nakaupo. Si ate. Kumbaga, bilang pagtanaw ng utang na loob, I tried. Tayo naman mga Pilipino, walian na natin yan. Ang pagtanaw ng utang na loob, walang katapusan habang buhay. But, nakikiusap naman ko sa kanila, bakit pwede. Sa ibang paraan naman ako tumanaw. Dahil may utang na loob din naman ako sa yung hinaing nila, yung sigaw nila, ito yung aming pasya. Tinugong ko lang yung panawagan. Yes, sir. How will you respond dun sa statement niya na nasaktan daw siya dun sa decision niyo na tumakbo kayo for mayor? Well, hindi mo naman siya masisisi, pero mas nasaktan siguro yung taong bayan because of their expectations on a premise, whatever we have done together, and we have to repeat. If not, mananagot ka sa atin. Sayang pagkakan mo, Mayor, na yung mga magandang nasimulan mo, hindi na ito. Papatuloy ko na lang po mga Yorme, how would you describe your relationship with kaya nyo na lang yung ate-ate mo. Direct beer. Hindi niyo pa po kinausap after nyo narinig yung shit of betrayed statement? Hindi naman nila ako tinawagan. Kasi before, they would always call me. They would always call me. Last year, they would invite me, ask me, and try to share ideas. But more than a year now.
May tawag din, may tawag sa dinos ko yun. Sinusod kayo. Ayun. Hindi ko alam parang ganun lang. Hindi ko lang alam yun yung tamang termino. But that is literal application. Your short Nagkausap reaction daw po lang kayo po. last August. Sunod ka. Sige. Nagkausap daw po kayo last August. Yes, I initiated. I personally, God is my witness, I tried and initiated first yung talk. But it took a while for them to give me but it happened. I'm grateful for the time that Ate Hani gave me. Personally, before anybody else, to say my piece with her and the husband. Doon mo sinabi nung August. Actually, parang kaya tayo, July pa yata yun. July. Sa kapi yata yan. Sa Manila Hotel. Sa Manila Hotel. To be exact, in front of the general public in top room. You were saying? Bale, reaction lang yun. Sure. Parang yung chance interview namin kay Lacuna, which is possible yung sinabi na huwag ka nang bumalik yung masasabi. Sabi ano natin, intindihin na lang natin yung ate ko. Siguro ano lang yun, yung puso na ganda. Kasi sa akin naman, immaterial yung mga ganyang bagay. Ayokong pangunahan yung desisyon ng taong bayan. Mayor mo talagang mas marami po yung supporters nyo at sinasabi na yung organic. Well, at least hindi dito kayo, you can ask around. Sabi ko sa kagabi, in-interview ko sa bilyonaryo, nanawagan ako. Sinabi ko, takot pag wala kayong gagawin, KKB tayo. Tell everyone, Congressman Ernest Junicio, Congressman Carlo Lopez, Congressman Apol Nieto, Congressman JPV, Congressman Amado Bagaching, Congressman Joey Uy, and the entire City Council who joined Action Democratico Manila. Told them every month in our directional. Sabi ko sa kanila, magpakababang loob kayo, humarap kayo sa utaw, sabihin ninyo yung intention ninyo kung kayo'y first time na tatakbo. But if you are re-elections, o sabihin ninyo yung nagawa ninyo sa mamamayan. So I think to answer to that is with regard to your question and your question, is siguro ang pinakamabisa, magsabi na lang kami ng mga bagay na ginawa namin habang kami ay namumuno o nabigyan natin. Record, yun, tama, record. Sir, Sure. isa po sa mga nabanggit ni Mayor Hani, yung 15 billion pesos na niloan under the previous administration na nabanggit niya. Ang administrasyon ko, just to Yeah, opo. So committed tulungan naman ko na ho. siyang ituro. Kasi sabi po niya it would take another 20 years to pay. Masama daw. Did she say masama? Wala naman po siya nababanggit na masama. Okay. Well, una, ang gawin sa Maynila. Now, having said that, happy ako na natulungan tayo ng bangko ng gobyerno, ng DBP at Land Bank. So kung meron man kikita sa interes ng utang, gobyerno rin. Gobyerno naman ang Hypothetical question lang Sure. po. Kung manalo po kayo, ano ang muna yung gagawin? ay ipamimigay ko na yung Pedro Hill Residence, San Lazaro Residence, at saka San Sebastian Residence. Tatlong 20-story yung ating in-city vertical housing program. Pasyal lang po ninyo ngayon. Tapos na ba? Tapos na po. Kayo na po humusga. Our program, and I've been telling Vice Mayor Chichi Atienza, I always believe in MBN. Minimum basic needs. Housing, education, healthcare,
and jobs. And these are the things during the pandemic, yung katulad ng naitanong mo, Pasek Community, Beyond Dominium 1, Ton Dominium 1, Beyond Dominium 2. These are the things na pinuntahan ng salapi ng tao. Pagkakaisa ba natin ang City Council? Salamat po. Ay, ma'am, yung sister niyo po si Councilor Marlia Atienza, no? She's running under Mayor Hani. Wala naman pong hidwaan or something? Walang-wala po kami hidwaan. Dahil sa aming pamilya, may demokrasya. Okay lang sa amin kung magkaiba ng lugar sa ngayon, pero mahal namin ang isa't isa. At alam niyo, may respeto ko sa naging decision niya. Ako naman, nag-decision akong suporta kayo at may dahil naniniwala ako. Isang personal na decision ko na suportado ng aking pamilya, lalo na ng aking Okay. Ay, Yorme. Stay for good ka na ba sa Maynila? Hindi ka nakainis ulit? Ayoko maging pala, no? Pala desisyon sa buhay ng tao. Kung sakali man, kung sakali man, sa tulong ng Diyos at ng mamamayan, ay kami pinala. No? We will create a decade-long program. And the trust of a 10-year plan will, focus on MBN branch. Minimum basic needs. And it's very clear with Vice Mayor Chi Atienza and our team, Congressman Bagaching, Congressman Joey Uy, Congressman JTB, Congressman Apol Nieto, Congressman Carlo Lopez, Congressman Ernest Dionisio, and the members of the City Council told them basic services. Pagpapataas ang antas ng pamumuhay na yun. Or hopefully, maaari tayo isang dekada ito. May awa ang Diyos. Dito na. Dito na siguro kung mapapagos tayo. Again, yes, go ahead. Because that was pandemic and it could have been amended during the time. But nga pala, yung mga taga-uste, sabi sa kanila, pumanatag kayo, amendahan ko yung batas. Tapos na pandemic, ang mga ibang requisitos na hindi na kailangan because at the time we need to create laws, no? Pero pumanatag kayo, babaguhin natin yung sistema, yung mga health permit, patungkol sa mga employment requirements ng ating mga men. At bilang panghuli, sa mga lolo't lola ko, nanay, tatay ko, na senior citizen, manatag kayo, ibabalik natin yung dating sistema ng pensyon. At alam ko, namimiss nyo na yung ensure. Nilalambing ako ng mga senior citizen ko. Basta pumanatag kayo, babalik ko po kung ano na po yung nasimulan natin dati pa. Pangalawa, sa mga batang Maynila, bagamat binabago-bago nilang ngayon, pumanatag kayo yung sistema ng health center, no? Ibabalik natin sa simple at magaang na lumang sistema. Dating sistema na mas okay sa mamamayan. Pangatlo, manatag kayo sa tulong ninyo at ng ating mga kasama. Andito si Chichi Atienza at mga congressman natin at mga konsihal. We will make Manila great again. Yay! Salamat nyo, Hawaii. Thank you.
Ha? Oo, titira rin yun. Sasamahan ko lang. Ano lang? Konti.
At ako'y ganun pa rin. Bago ang lahat, ako'y ganun pa rin. Ako'y ganun pa rin. Bago ang lahat, ako'y ganun pa rin. At ako'y ganun pa rin. Bago ang lahat, ako'y ganun pa rin. At ako'y ganun pa rin. Bago ang lahat, ako'y ganun pa rin. Kaya ayaw niya sa akin, ngayon she wanna fall. Gumagawa ako ng pera, hindi anak. Mga rappers na sumabay sa aking bilang. Nagkinalang sila sa akin ang iyan. Hindi nila mabasa ang aking shit. Small time talaga naman ang kainin. Yes, yes, yes.